Noong unang panahon sa sinaunang China, may tatlong matandang monghe na naglakbay sa buong bansa. Ang kanilang mga pangalan ay hindi naaalala hanggang ngayon, hindi dahil sa nakalimutan sila, kundi dahil hindi nila kailanman ipinakilala ang kanilang mga sarili sa iba. Sila ay kilala lamang bilang ang tatlong mongheng tawa. Laging magkasama ang tatlong monghe at wala silang ibang ginawa kundi ang magtawanan. Kung sila ay pumasok sa isang bayan o baryo, pumunta sila sa gitna ng plaza at nagsimulang tumawa. Unti-unti, ang mga tao na naroroon, mga mangangalakal, mga taga-roon, at mga dumadaan, ay hindi nakatiis at nagsimulang tumawa rin. At habang tumatagal, ang tawanan nila ay kumalat mula sa isang tao patungo sa isa pa, hanggang sa ang buong bayan o baryo ay natakpan ng kasiyahan. Pagkatapos ng ilang sandali, ang tatlong monghe ay aalis at magtutungo sa susunod na bayan upang simulan muli ang kanilang tawa. Ang tawanan nila ang naging kanilang tanging dasal at turo sapagkat hindi nila kailanman ginamit ang salita upang magturo. Ang tanging layunin nila ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang mga tao ay makakaranas ng kasiyahan at tawa. Habang sila ay naglalakbay sa buong China, sila ay minahal at iginagalang ng mga tao. Walang nakaranas ng ganitong uri ng espiritual na guro noon at malamang hindi na ito mangyayari pa. Ang kanilang tawa ay isang mensahe na ang buhay ay hindi seryoso at ito ay isang biyaya na dapat pagyamanin ng tawa. Para bang natuklasan nila ang isang universal na biro na kayang magpatawa sa sinuman. Pagkalipas ng maraming taon, habang sila ay nasa isang baryo sa hilagang probinsya, isang matandang monghe ang namatay. Ang balita ng kanyang kamatayan ay kumalat at ang mga tao ay nagtakbuhan mula sa malalayong lugar, iniwan ang kanilang mga bukirin upang makita kung paano magre-react ang dalawang natitirang monghe sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Inaasahan nila na magpapakita sila ng kalungkutan o manghihinayang, ngunit laking gulat nila nang makita ang dalawang monghe na patuloy na tumatawa ng malakas. Habang sila ay tumatawa, ang mga tao ay hindi nakatiis at nagtanong sa kanila, bakit hindi kayo nagdadalamhati sa inyong kaibigan na namatay? At sa unang pagkakataon, nagsalita ang mga monghe at sumagot, kahapon habang papunta kami rito sa inyong baryo, nagkasunduan kami na magtaya kung sino sa amin ang unang mamamatay. At siya ang nanalo. Ang matandang kalokohan, mayroon pa siyang mga huling habilin. Ayon sa tradisyon, kailangang hugasan ang katawan ng yumaong tao at palitan ng damit bago ilagay sa siga. Ngunit ang matandang monghe na pumanaw ay nagbigay ng isang espesyal na hiling, ipinasya niyang manatili siya sa mga damit na suot niya noong dumating siya sa mundong ito. Hindi ko pinayagan na anumang dumi ng mundong ito ay makapasok sa akin sa pamamagitan ng aking tawanan, ang sinabi sa kanyang huling habilin. Kaya ang katawan ng monghe ay inilagay sa siga kasama ang mga damit na suot niya nang dumating siya. At habang ang apoy ay nagsimula ng magliyab, isang hindi kapanipaniwalang eksena ang nangyari. Biglang pumutok ang mga paputok ng iba't ibang kulay, nagliliparan sa lahat ng direksyon. Ang mga tao na naroroon ay hindi nakapagpigil at sumama sa tawanan ng dalawang matalinong monghe. Kaya't, sa buhay natin, baka ang tanging dahilan kung bakit tayo narito sa mundong ito ay upang tumawa. Ang tawa ay isang biyaya na nagbibigay kasiyahan at kaligayahan. Kaya sa susunod na makakaranas ka ng problema, tingnan mo ang iyong sarili sa salamin at magtawa. Ang iyong kaligayahan ang magbibigay sa iyo ng lakas at buhay. Ipinapahayag ng kwentong ito na ang tawa ay hindi lamang isang reaksyon, kundi isang malalim na turo, na kahit ang mga pagsubok sa buhay, kung titingnan natin ng may kasiyahan at tawa, ay magiging mas magaan.